Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ano itong narinig natin ngayon na na-shock daw ang Amerika, na-shock si Donald Trump dahil bumagsak daw ang dolyar at tumaas ang yuan ng China, ang kanilang pera. So ito kasi ang nangyari ngayon. Ito ang deal ng Iran para sa mga buyer ng langis sa Middle East, sa lahat ng bansa, na ang Iran daw ay kaya nilang papasukin ang mga barko na hindi nila titirahin kapag magipag-trade o magbabayad yung mga buyer sa pagbili ng langis sa pera na hindi na dolyar kundi yuan or pera ng China. Kaya ano bang kabulastugan ito? Halimbawa, bibili ka sa Saudi, bakit magbabayad ka ng yuan sa China, sa Saudi? Hindi naman kailangan ng Saudi ng yuan. Di ba? Mga kababayan. Ang ano ngayon, di ba, ang supply ng Iran, binomba na yung Karg Island, na naroon yung 90% of production ng petroleum ng Iran. Binomba eh. Saan sila kukuha ng ano ngayon, ng ibibenta? Bakit you will trade for yuan para makapalabas-pasok ka sa Hormuz? Ikagaguhan yan. Kasi deal yan ng Iran sa China na okay, ibinta nyo ang langis sa pera na yuan para lalakas ang yuan. Ibig sabihin, lalakas ang China kasi pera nilang ginagamit eh. Pero ang nangyari kasi dyan, ang Qatar, halimbawa, UAE, iba pang producer ng langis, Saudi, pinakamalaking producer, papayag ba kaya na yuan yung ibabayad sa kanila? Kaya kalukuhan ito. Itong mga klaseng vlog na ito, na mga balita, ay mga pro-Iranian to eh. Pro-Iranian channel to. Itong nagpalabas na balita na ito na humina ang dolyar, tumaas ang yuan, at ang tanggapin daw sa Middle East kapag bibili ka ng langis ay yuan lamang at hindi dolyar. Kalukuhan, kaya klinaro natin to, mga kababayan. So ito, patuloy tayo ha. So, ito na nga, Iran may allow tankers through Hormuz only if oil traded in yuan. Ayan, so the Strait of Hormuz disruption rattles markets as global oil prices surge. Ito na nga, ang Strait of Hormuz disruption o itong pagkabara dyan na hindi makalabas-pasok, sarado na, ay dahil sa kagaguhan ng Iran. Dinamay nila yung Saudi at saka iba pang oil producer, hindi makapagbenta eh. Binumba pa nila, di ba? Yung planta ng Saudi, binumba nila ng Iran. So ito, lahat ng bansa apektado eh. Kita naman natin sa Pilipinas. Apektado din tayo dyan. Kaya yung sabi ko kanina, yung mga congressman natin, senador natin, bakit hindi pag-usapan kung anong gawin para sa krisis na ito ng gasolina? Hanggang sa kayo, nandiyan pa rin si Marcolita, ganun pa rin eh. Bawawaw pa rin si Marcolita, saka si Robin Padilla, bawawaw pa rin, parang mga aso. At ang pinag-usapan ay yung isurrender pa rin sa China yung Kalayaan Group of Islands. Bakit hindi si Marcolita mag-change topic? Dapat about crisis ng gasolina ang kanyang sinisigaw ngayon sa Senado. Napakawalang kwenta kasi yung mga ganyan na away-away lang. Walang kwenta yan. Nagsasayang ng oras ang ating mga salons, ang ating mga lawmakers. Nagsasayang talaga ng oras. Sayang na sayang. Nasa crisis na tayo tapos ganun pa rin. So ito, Iran's yuan demand could challenge dollar dominance in global trade oil. Pero kapag siguro ka sa Russia bibili, of course,
dollar pa rin yun eh. So ito, sinasabi nila na pwede bang makapag-challenge ang pera ng China sa dolyar. Paano makapag-challenge yan? Tingnan natin ang value ng yuan. Mababa pa rin sa dolyar eh. Binabase kasi ang value ng pera, binabase yan sa gold reserves. Ang Amerika ang number 1 pa rin sa gold reserves, followed by Germany yata, and then sumunod na diyan ang Russia at China. Pero ang pangalawa sa Amerika ay Germany na pinakamaraming gold. So kung ano man ang halaga ng gold, yun yung piniprinta na in circulation na pera eh. Paano dadami ang pera ng China kaysa Amerika kung ganun lang ang kanilang gold reserve? Saan sila kumuha ng value ng pera nila? Diba? Kasi kung magprinta tayo ng pera ay dapat nakabase yun sa value ng ating gold reserves sa world reserves, sa mga bangko na World Bank, mga kababayan. Kaya hindi pa rin, katupuhan pa rin itong sinasabi na the yuan could challenge the dollar in dominance in the global oil trade. Katupuhan pa rin yan. Saan sila kukuha ng ano? Saan nila pinagbasihan na mas mataas ang yuan kaysa dolyar? Sila muna yung ano, gawin muna ng China, palakihin yung kanilang gold reserve para yun ang pagbasihan ng pera nila at tataas ang value ng pera nila. Wala eh, pang-apat lang sila eh sa gold reserves. So ito, gusto rin pala ng China. China pushes yuan oil payments but dollar still dominates. Ayan. Gusto din pala ng China na ano eh, na i-push yung yuan oil payments. Na kapag bibili ka ng oil sa Saudi o sa Middle East ay yuan ang gagamitin. Okay lang siguro kapag sa China bibili, di ba? Kasi kapag stock ng China yung gas, yung oil, ay pwede rin na pera nila yung gagamitin natin. Ipo-convert natin yung pera natin na piso into yuan or dolyar into yuan at yun ang ibabayad natin sa China. Pwede rin yun kung sa China tayo bibili. Pero sabi ko kanina, paano kung bibili tayo sa Russia? Yuan pa rin, tatanggap ba si Putin ng yuan? Iba ang dolyar ng Russia, di ba? Iba yung pera eh. Hindi naman yuan yung pera ng Russia. So ito, oil price surge boost Russia revenue after US eases sanction. So ito pala, ang mga sanction pala ng US sa Russia ay tinanggal na ng US eh. Kaya malaya nang makapagbenta ang US, amigat ang Russia ng petroleum sa allied countries ng Amerika. So itong pagtaas ngayon ng gasolina ay makapag-boost ng Russia revenue. So ang nakikinabang sa gera na ito ng Iran sa Amerika at Israel, ang nakikinabang in terms of negosyo, lalo na sa langis, ang Russia talaga. Dahil Russia na ang next natin next na napuntahan. Doon na tayo bibili sa Russia dahil nga sarado na ang daanan papunta sa Middle East. Yan yung Strait of Hormuz. Kaya ang panawagan ni Trump ay tama yun na dapat magbantay doon ang lahat ng mga bansa na mayayaman ay magpadala ng aircraft carrier doon o battleships at escortan yung mga tanker nila. Hindi yung Amerika pa rin ang mag-escort ng mga tanker ng mga bansa diyan sa Europe na hindi sumusuporta kay Donald Trump. Napakatalantado naman yan. Si Donald Trump, kung may away sa Europe, ay si Donald Trump ang pinakamalaking gastos. Ang Amerika ang gumagastos eh. Tapos kung Amerika ang may kalaban, mga duwag, nagduduwag ang NATO.
Si Trump, akala ko to noon na ano lang to eh. Utak, pulbura lang to eh, pero hindi pala. Si Trump ay isang strategist, isang legit na businessman, genius. Kaya alam niya patakbuhin ang negosyo sa buong mundo. Mas ano pala si Trump sa utak. Kaya pala bilyonaryo. Kasi magaling talaga. Alam ni Trump ang gawin niya eh. Sabi ng Amerika, we don't want war with Iran, sabi ng mga Americans na hindi nila alam ang future. Si Trump ay gusto talaga niya kunin ng Iran para diyan sa langis. Kaya nga hindi niya binumba ng todo ang card, tinirhan pa niya eh. Kasi kapag magipag-deal na ang Iran sa kay Trump, matulad yan sa Venezuela, na ang Amerika na ngayon ang nagbenta ng langis ng Venezuela. So kapag susurrender ang Iran, isa yan sa mga deal na sabihin ni Trump na amin na yung langis nyo, kapalit doon ay freedom nyo. So pwede yun. Anong mangyari sa Amerika kung Amerika nang mag-control ng langis ng Iran? Ay madagdagan yung kanilang kita at kanilang power, madagdagan yun. So ito, China hit hard as Hormuz closure disrupts Middle East oil imports. So ito, sinabi ni Xi Jinping na ano daw din sila, naapektuhan, hit hard sila, naapektuhan sa closure ng Hormuz by Iranians. Okay, so sa nakita nga natin na balita sa China ay napakahaba ng linya para lamang magpa-refuel yung mga sasakyan doon. Inasaan na yung electric cars ng China, di ba? Bakit gasolina pa rin? Wala na, mga sira na yun. Kaya balik sila sa gasolina. So, ito mga kababayan, ang ating binigyan ng reaksyon ngayon, ang tungkol sa yung problema natin ngayon sa pag-angkat ng langis, ang pagtaas ng presyo nito sa halos araw-araw, tumaas ang presyo ng langis. Kasi sinamantala ng mga negosyante ng petroleum. So anong masasabi niyo dito sa Iran, i-allow tankers through Hormuz if oil is traded in yuan? Kapag Chinese money daw yung ibibili, ay papasukin nila yung sasakyan. Sino pang papasok yan eh, baka tirahin ka na naman eh, lulubog ka. Kaya walang papasok dyan habang magulo. Okay, so kayo magpaalam na mga kababayan, pag-i-comment na lang sa ating comment section tungkol dito sa Strait of Hormuz at tungkol sa form of payment na yuan na daw, at ang yuan, Chinese yuan, ay pinabagsak daw ang dolyar. Napaka-fake news naman ang mga ito. Pag-i-comment na lang sa ating comment section at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli, love and peace. God bless.